Hello po. Hello po, Maharlikans. Mabuhay po kayong lahat. At tuwang-tuwa po ako dahil sinorpresa po tayong lahat at nailibing na po ang dating Pangulong Marcos na marami pong na-contribute sa ating lipunan. Ganun pa man, Maharlikans, dala ng aking tuwa. Ako po ay nagalit dito sa hayop na Kiko Matching, yung demonyong Matching Pangilinan. So, in-interview po siya sa CNN ni Pinky Webb, like after a few minutes na nailibing si dating Pangulong Marcos. Paparinig ko po sa inyo ang kanyang sinabi, then mag-react po tayo. Ito po ang sinabi niya sa interview niya na darating daw po yung araw, ipapahukay niya po ang dating Pangulong Marcos. Ito po. Magandang tanghali, Pinky, at sa mga nakikinig. Hindi naman maganda yung tanghali. Well, magandang tanghali, Pinky, at sa mga nakikinig. Hindi naman maganda yung tanghali kung tutuusin, pero sige, magandang tanghali. Yun na nga po, Senator, kayo po, you have been very vocal about this, kahit po sa inyong Twitter account, ano po. Senator, paano ho ngayon? Kasalukuyan pong nagaganap na ho ito, at syempre, yung mga oppose dito ay nanggagalaite, sinasabing nabastos ang hustisya, but what can happen from here on? Well, una-una, siyempre, dapat intindihin natin na Philippine website po. Pinuluga tayong lahat. Talagang may halong deception, ika nga. Like a thief in the night, ika nga, as they would say, no? Precisely because palagay ko, kung sinunod nila yung proseso, may mga tututol at ang nangyari ko saan, ay nakakalungkot ito. Pero sa akin, if they think this is closure, then they are terribly mistaken because ang nangyari rito is you just reopen all the wounds of all those who were abused, tortured, who disappeared, their families. Binuksan muli ang lahat ng mga sugat. Kaya hindi ito closure. Ito ay muling pagbubukas ng mga sugat. And if they think this will mean moving on, again, this is not going to happen. And so he may be buried today. Nakalibing siya dyan ngayon, pero we will tirelessly work so that we can undo this injustice on our country. How can you, in your words, undo this injustice in our country, sir? Because, balikan, Simply put, we will work through the processes. We will, alam mo, this is an injustice that is inflicted on all the victims of the dictatorship, tens of thousands of people, and they will not take this sitting down. But if it will take some time for us to undo this, we will continue to pursue it. We will continue to pursue it. But eventually, nakalibing siya dyan ngayon, pero sa darating ng mga panahon, dapat tanggalin siya dyan. yun ho ang sinasabi niyo para malinaw, Senador, kung nandyan man siya at nailibing na, in the future, posibleng, yun ho ba sinasabi niyo, matanggal siya dyan sa libingan ng mga Dapat, bayani? in the future, tanggalin siya dyan. Hindi pa pwedeng ang isang diktadura na nang-abuso ng taong bayan at nagnakaw, nakalibing sa libingan ng mga bayan. Tatapatin ko kayo, Senator. Darating ang araw, tatanggalin siya dyan. You know, Senator, gusto ko sana, I wanted to bring forward, yun nangyari po sa Senado, meron po resolution si Senator Risa Ontiveros na, pero doon ho natalo kayo eh. Hindi mo ba? Tama po yun. Para tulad ng Supreme Court, 9-5 ang boto para payagan na maaari siyang ilibing. Dahil na sabihin hindi ko pwede. So tama yun. Yan ang naging pasya, yan ang naging desisyon. Kinikilala natin yan, pero hindi tayo sumatang-ayon. At darating ang araw, pag tayo po ay nakakuha ng talagang tinatawag na malawakang suporta, gagawa tayo ng paraan para matanggal siya dyan. Tsaka na lang, Senator, meron po ba kayong, balikan lang po natin para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin, meron po kasing final na resolution si Senator Risa Ontiveros kamakailan dyan sa Senado na sinasabi hindi dapat ilibing si dating Pangulong Marcos ang libingan ng mga bayani. Ang boto po, Senator, kayo na ho nagsabi dito sa resolution. Well, tama. 8
favor, 6 against, and 6 abstain. Okay. That one, may mga debating na internally sa mga Senate old-timers. Dapat yung 8 na bumoto pabor, majority of the votes cast. Kasi dapat abstain yung 6. Still, it's the sense of the Senate. You know, ultimately, if he is still buried, and I understand tapos na yung seremonya, at least, palabas ng 8 yung kanilang posisyon at palagay ko, it may be a victory, but I think this will be a short-lived victory. Because in the long run, the victims, their families, will not take this sitting down. So if we will have to contest, it may not happen overnight na maililipat siya sa ibang libingan, but that doesn't stop us from pursuing it, and that will not prevent us from working towards realizing his removal from the libingan ng mga bayan. Thank you na po yun. So nakarinig niyo po kung gaano po kabuang, kung gaano kademonyo at makasarili po itong si Kiko Pangilinan. Kikong unggoy na yung pagmumukha mo, kung ano yung inunggoy ng mukha mo, yan ang unggoy ng puso at utak mo. Palibasa hindi ka tao, isa kang unggoy. Mabuti pa nga yung unggoy, may mabait na unggoy. Ba't ganun pa man po, unang-una mga kababayan, mga Maharlikans po, naaprubahan na po ng Supreme Court ito. Natalo na kayo sa boto, natalo kayo sa Senado, putang ina nyo, di ba? Makakapagmura talaga. Punyeta kayo, mga hayop kayo. Ha? Sinong gusto nyo kayo yung batas? Kung ipapahukay mo, ako mismo ang sasampal sa yung gago ka. Senador kang walang utak. Ba't ganun pa man, mga Maharlikans, itong hayop na to, na unggoy na ito, ang kapal-kapal ng mukha nito magsalita na akala mo malinis. Bakit po? Siya po ay nakatanggap ng 15 million pesos po para i-impeach si Corona, okay? Si Chief Justice Corona nung panahon ni Noynoy Abnoy. Tumanggap po ng 15 million. Kasama po siya sa 20 senators na nakatanggap noon. At ano pa ang kahayupan nito? Base po sa COA, ni-research ko po ito ngayon para ma-share ko sa inyo. Between 2007 and 2009, ay nagkaroon po siya ng kapalpakan sa kanyang PDAP, which is 7.3 million po na barangay equipment daw ang kanyang nilagay doon sa kanyang report, pero wala pong resibo, walang, kumbaga bogus po. Another thing, 1.63 laptop, MacBook na binili nila para sa certain barangay pero wala pong naganap. So napunta po sa bulsa ng unggoy na ito ang pera. Another, po niya, kademonyuhan, 2 million pesos. Construction project, okay? Sa mga barangay, wala rin pong ebidensya. Bogus po uli ang kanyang proyekto. Another thing, 599,000 feeding program na nireport niya pero wala pong naganap. Kumbaga, panaginip po dahil binulsa ng hayop ng unggoy na ito ang pera ng bayan. So, yun po, nakakagigil at nakakasarap suntukin tong hayop na. Ba't ganun pa man, Maharlikans? Isinyer ko lang sa inyo kung gaano ka-demonyo ang mga pultong dilaw. Okay? Imaginin mo, ipapahukay, inaaprobahan na ng batas, natalo sila sa Senado. So dito po maliwanag na ang mga demonyong pultong dilaw gusto po maghari at manloko sa ating mga Pilipino. At nagpapasalamat po ako at ginawa ng mga Marcos na sinorpresa tayo. At hindi na po sila nakapagbayad ng rallyista. Sa totoo lang po, I have to share it with you. Ako din po, nagsekreto ko. Noong September 18 po, nasa Pilipinas ako, na I thought malilibing po si President Marcos. Umuwi po ako dyan. I really want to attend yung kanyang burial supposedly noong 18. So, shinare ko po sa inyo out of galit ko ngayon. But ganun pa man, Maharlikans? Diba? Kahit galit tayo, dapat masaya pa rin tayo at pretty. So anyways, mabuhay tayong lahat at masayang-masaya po ako. Sa totoo lang, napaluha po ako dahil nakita ko na, actually nagulat po ako, biglang nag-pop out na, oh my God, sabi ko, nililibing na si Apo Lakay. So, sa lahat po ng mga Ilocano dyan, ng mga kababayan ko, hindi lang Ilocano, mga Bisaya, lahat po tayo na Pilipinong lumaban para sa katotohanan at para sa mga salot na dilawan na to na pilit na sinisira ang ating lipunan. Mabuhay po tayong lahat at samahan niyo po ako. Kayo po yung inspirasyon ko eh. May moment po ako na
napapagod din po ako lumaban dahil unang-una po ang ginagawa ko po dito ay wala pong impluwensya ng kahit kanino. Ito po ay impluwensya ninyo. Wala pong financer o whoever na nagsispend ako ng time sa labang ito. Just gusto ko po kayong damayan dahil po kayo po ang may gusto. Kaya po tayo lumalaban. Sumabuhay po kayo at tuloy ang laban para sa ating kinabukasan, lalo-lalo na yung mga kabataan at susunod na henerasyon. Mabuhay po kayong lahat. Thank you so much po.